Kamakailan lamang ay meron pong isang malaking revelasyon ang lumabas mula kay Ginoong Changping Zhao o mas kilala bilang si Zhe. Siya po ang dating CEO ng Binance. Ayon po sa kanya, may isang local player na humaharang sa pagsisikap ng Binance na makakuha ng regulatory approval dito sa Pilipinas. Pero sino kaya ang tinutukoy niyang ito? Ano po ang tunay na kalagayan ni Binance dito sa ating bansa? At ano po ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast? Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. At ayan, umpisahan po natin sa kung sino nga ba ang humaharang kay Binance dito sa Pilipinas. Sa isang post po sa Twitter o X, meron pong isang user na nagtanong tungkol sa licensing status ni Binance dito sa Pilipinas. Sinagot po ito mismo ni Ginoong CZ at sinabi niyang, "As of the last time I had acknowledged on this issue, there was a local player blocking." Ibig sabihin ay meron pong isang kumpanya o entidad na aktibong humahadlang kay Binance para hindi po siya makakuha ng opisyal na license dito sa Pilipinas. Matagal na pong mainit ang issue dito kay Binance sa ating bansa, lalo na matapos pong maglabas ng advisory ang Securities and Exchange Commission or SEC laban dito. Sinabayan pa ito ng National Telecommunications Commission or NTC na nag-utos sa mga internet service providers na i-block ang website ni Binance. Dahil dito, hindi na ito direktang ma-access gamit ang browser dito sa Pilipinas maliban na lamang kung gagamit ng mobile app o VPN. Ngayon ay ano po ang mga regulatory challenges na hinaharap ni Binance dito sa Pilipinas? Kahit bago pa lumabas ang advisory ng SEC, ilang taon nang may mga hamon na hinaharap si Binance dito sa Pilipinas. Noong taong 2022, ang InfraWatch PH, isang public policy think tank, ay lumapit po sa Bangko Sentral ng Pilipinas or BSP at sa SEC upang hilingin ang pagbabawal kay Binance. Isa po sa kanilang pangunahing argumento ay ang kakulangan ni Binance sa Virtual Asset Service Provider o VASP license. Isa po itong mahalagang permit para sa mga crypto exchanges na gustong legal na mag-operate dito sa bansa. Dagdag pa rito ay kinumpirma po ng Department of Trade and Industry or DTI na wala pong tamang permits si Binance para mag-operate. Pero kalaunan ay sinabi rin nila na hindi sila ang tamang ahensya para tumutok sa issue na ito. Sa kabila po ng lahat ng ito, nanatiling popular si Binance sa mga Pilipino. May punto pa nga na nagkaroon ito ng isang local na general manager na lumahok pa sa isang Senate hearing. Subalit, umalis rin siya sa kumpanya noong taong 2022. Sa isang interview, sinabi niyang hindi naapektuhan si Binance ng suspension sa bagong VASP applications dahil balak po nilang bilhin ang isang kumpanyang may existing VASP license. Ngayon ay ano po ang naging reaksyon ng crypto industry dito sa Pilipinas? Ang pahayag ni Ginoong ZZ ay agad na nagdulot ng reaksyon mula sa ilang key players sa industriya ng crypto dito sa Pilipinas. Isa na po rito si Colin Goltra. Siya po ay dating direktor ng Binance para sa Southeast Asia kung saan ay nagpost po sa Twitter ng Make Binance Philippines Great Again. Ang isa pang notable na personalidad sa crypto space ay si Miguel Coneta, co-founder po ng Revitance na dating may VASP license at siya po ay sumang-ayon kay Ginoong CZ. Sinabi niya, "As someone who was right in the middle of all that, can't agree more." Ibig sabihin ay may ilang malalaking pangalan sa industriya na tila naniniwala na sinasabi ni Ginoong ZZ na may isang local player na humahadlang kay Binance. Ngayon ay ano naman po ang kasalukuyang kalagayan ni Binance dito sa Pilipinas? Sa kabila ng mga issue sa regulasyon, nananatili pa rin si Binance dito sa Pilipinas. Nitong taong 2023, nang lumabas po ang ulat na nais ng SEC na ipaban ang Binance app sa Google Play Store at saka Apple App Store, nagpadala ng email ang Binance sa kanilang mga users. Sinabi nila na ang sitwasyon ay dynamic and complex at pinaaalalahanan ng mga users na maging maingat sa mga third-party platforms
na nag-aalok po ng access kay Binance. Hanggang ngayon, 2 taon na ang nakalipas mula noon, hindi pa rin direktang ma-access ang Binance website dito sa Pilipinas. Pero nagagamit pa rin ito sa mobile apps. Maraming Pilipino ang patuloy na nagtitrade at nag-i-invest kay Binance gamit ang kanilang smartphones na nagpapakitang hindi pa tuluyang nawala ang exchange dito sa bansa. At ngayon ay ano naman po ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast, lalong-lalo na sa mga gumagamit pa rin kay Binance. Para sa atin, ang sitwasyon po ni Binance dito sa Pilipinas ay may malalaking epekto. Una, mas nagiging mahirap po ang direktang pag-access sa platform, kaya marami ang napipilitang gumamit ng alternative methods tulad po ng VPNs at saka third-party services. Pangalawa, may panganib na dala ang paggamit ng isang platform na may hindi malinaw na legal status dito sa bansa. At pangatlo, maaaring magkaroon po ito ng epekto sa overall adoption ng crypto dito sa Pilipinas, lalo na kung mawawala ang isang malaking player gaya ni Binance. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Malinaw po na mayroong malalaking interest na nagbabanggaan sa isyong ito. Kung totoo po ang sinasabi ni Ginoong CZ na may local player na humaharang kay Binance, nangangahulugan ito na may ibang negosyo o institution na gustong i-dominate ang crypto industry dito sa Pilipinas. Sa kabilang banda, mahalaga rin ang regulasyon upang maprotektahan ang mga investors mula sa posibleng scams at saka fraudulent activities. Bilang mga crypto traders at investors, dapat po tayong maging mapanuri. Hindi lang dapat tayo umaasa sa isang platform, kundi dapat din nating unawain ang mga regulasyon at iba pang available na options para sa ating investments. Ang crypto landscape ay patuloy po na nagbabago at dapat ay sumabay tayo sa pagbabagong ito ng may sapat na kaalaman at pag-iingat. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.